Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinaranggan. Tayo'y tumawa sa ating mga kaaway, tayo ay kanyang iniligtas. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, at tutugin ang gitara at ang kaaya-ayang lira. Ipangin niyo ang trumpeta. Tayo ay magdiwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Mga panalig, tayo ay pinagbabago, pinapanibago ng awa at habag ng Diyos. Magbalik tayo sa ating Panginoong Jesucristo. Aminin natin at hingin ang kapatawaran ng ating mga pagkakasala. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lakas loob ka naming tinatawagan sa ngalan mong Ama naming banal. Sa kalooban namin ay panahanin mong lubos ang iyong Espiritong sa aming kumukupkop upang sa lupaing ipinangako kami makapasok sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo. Magpasawalang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa mga gawa ng mga apostol. Nung mga araw na iyon, nang mapalaya na sina Pedro at Juan, sila'y nagpunta sa mga kasamahan nila at ibinilita ang sinabi ng mga punong saserdote at ng matatanda ng bayan. Nang marinig ito, sama-sama silang nanalangin sa Diyos. Sinabi nila, "Kayo po ang lumikha ng langit, ng lupa, ng dagat, at ng lahat ng nasa mga ito. Kayo po ang nagsalita sa pamamagitan ng aming nunong si David na inyong lingkod nang sabihin niya sa patnubay ng Espiritu Santo. Bakit galit na galit ang mga hintil at ang mga tao'y nagbabalak ng walang kabuluhan? Nahahandang lumaban ang mga hari sa lupa at nagtitipon ang mga pinuno laban sa Panginoon at sa kanyang hinirang. Nagkatipon sa lungsod na ito sina Herodes at Poncio Pilato, kasama ang mga hintil at ang buong Israel laban sa iyong banal na lingkod na si Jesus, ang iyong hinirang. Isinagawa nila ang lahat ng bagay na dapat mangyari na itinakda mo noon pa. At ngayon, Panginoon, pinagbabantaan nila kami. Tulungan mo ang iyong mga alipin na maipangaral ng buong tapang ang iyong salita. Iunat mo ang iyong kamay upang magpagaling
at loobin mo na sa pangalan ng iyong banal na lingkod na si Jesus ay makagawa kami ng mga kababalaghan. Pagkatapos nilang manalangin, nayanig ang pinagtitipunan nila. Silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at buong tapang na nangaral ng salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang may tiwala sa Panginoong dakila. Mapalad ang may tiwala sa Panginoong dakila. Bakit nagbabalak itong mga bansa na sila'y mag-alsa? Anong kabuluhan ng lahat ng itong binabalak nila? Mga hari nila ay naghihimagsik at nagkakaisa na ang Panginoon at ang kanyang hirang ay bakahin nila. Pagsikapan nating tayo ay lumaya sa pagkaalipin at ating igupo ang pamahalaang sumasakop sa atin. Mapalad ang may tiwala sa Panginoong dakila. Sa trono ng langit, nagtawa ang puon ng iyo'y sabihin at sila'y kinutiya sa kanilang balak na mahirap gawin. Sa galit ng Diyos, sila'y buong bagsik na pinangusapan. Sa tindi ng puot, yaong mga hari ay nahintakutan. At tungkol sa akin ay kanyang sinabi, sa bundok ng Siyon, sa bundok na mahal, sa tuktok ng Siyon, aking inuluklok ang haring marangal. Mapalad ang may tiwala sa Panginoong dakila. Ganito ang sabi ng lingkod ng puon na hari ng Siyon. Aking ihahayag ang ipinag-utos nitong Panginoon. Ikaw ang anak kong pinakamamahal at magmula ngayon, ako naman, ito ang giliw mong ama sa habang panahon. Hingin mo sa akin ang lahat ng bansa at ibibigay ko. Anumang narito sa buong daigdig ay magiging iyo. Pamahalaan mo ng kamay na bakal ang lahat ng ito, tulad ng palayok, durugin mo sila sa mga kamay mo. Mapalad ang may tiwala sa Panginoong dakila. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. May isang pariseo at pinuno ng mga Hudyo na nagngangalang Nicodemo. Isang gabi, siya'y nagsadya kay Jesus. Rabay, sabi niya, nalalaman po namin kay isang gurong mula sa Diyos, sapagkat walang makagagawa ng mga kababalaghang ginagawa ninyo malibang sumasa kanya ang Diyos. Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa inyo, maliban na ipanganak na muli ang isang tao, hindi siya paghaharian ng Diyos. Paano pong may panganganak na muli ang isang tao kung matanda na siya? Mapapasok pa ba niya ang tiyan ng kanyang ina para ipanganak siya uli? Tanong ni Nicodemo. Sinasabi ko sa inyo, ani Jesus, maliban ang tao ipanganak sa tubig at sa Espiritu, hindi siya paghaharian ng Diyos. Ang ipinanganak sa laman ay laman. Ang pinanganak sa Espiritu ay Espiritu. Huwag kayong magtaka
sa sinabi ko sa inyo, lahat ay kailangang ipanganak na uli. Umiihip ang hangin kung saan ibig, at naririnig ninyo ang ugong nito, ngunit hindi ninyo alam kung saan nanggaling at kung saan paroroon. Gayun din, ang bawat ipinanganak sa Espiritu. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Lunes sa 2nd linggo ng Pasko ng Pagkabuhay. Magandang umaga, mga kapanalig. Ikaw ba ay born again? Are you born again? Ito po yung mga naririnig natin dati. Born again ka na ba? Anong sagot natin? Opo. Katoliko ka. Paano ka naging born again? Yun nga po, sabi dito. Paano ba maging born again? Yung bang ipanganak ka sa tubig at sa Espiritu. At kailan tayo pinapanganak sa tubig at sa Espiritu? Nung tayo ay binyagan, binuhusan tayo ng tubig sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. We are born again. Kaya kapag may nagtanong sa iyo, born again ka ba? Ang sasagot tayo, opo. Paano ka naging born again? Nabinyagan po ako sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Sa binyag, tayo nagiging anak ng Diyos. Nagiging kapatid ni Kristo at templo ng Espiritu Santo. Sa binyag, tayo nagiging tagapagmana ng kaharian ng Diyos, nahuhugasan tayo sa ating kasalanang mana. We are born again. Kaya lang baka ang tanong po natin, nabinyagan na. Pero bakit parang walang pagbabago? Hindi po problema ang binyag. Kompleto ang biyaya na tinatanggap natin sa sakramento ng binyag. Ang problema po ay isinasabuhay po ba natin ang ating mga pangako sa binyag? Sinasabuhay ba natin, ginagamit ba natin yung biyaya na pinagkakaloob ng Diyos sa pamagitan ng sakramento ng binyag? Kaya po napakahalaga nung Easter, kapanalig, di ba? Ang ginawa po natin, renewal of baptismal vows, promises. Di ba sinabi natin, tinatakwil natin si Satanas. Ang kanyang pang-aakit, ang kanyang mga tukso. Umuo tayo. Opo, tinatakwil namin. Meron tayong tinanggal, meron tayong inalis, meron tayong tinakwil. Hindi pwedeng may tatanggalin ka lang. Kailangan may ipapalit ka. At ano ang ipinalit natin? Pananampalataya. Tinanong tayo ng pari, sumasampalataya ka ba sa Diyos Ama? Sumasampalataya ka ba sa Diyos Anak? Sumasampalataya ka ba sa Espiritu Santo? At anong sagot natin? Opo. Buong puso. Pinahayag natin, opo. Sumasampalataya po ako. Tapos, binendisyonan tayo muli nung tubig pambinyag. Kaya napakahalaga po yung renewal of promises, renewal of vows. Pinapaalala sa atin, ako'y binyagan, ako'y para kay Kristo. Ito yung plano ng Diyos para sa akin. Ito yung isa sa katuparan ko. O may mga problema, may mga pagsubok, pero hindi ibig sabihin ito, gagawa na ako ng masama. Magpapadala na ako sa tukso. Ayoko niyan. Tinatakwil ko si Satanas. Tinatakwil ko yung kanyang pang-aakit na masama. Ayoko niyan. Ang panghahawakan ko, ang paninindigan ko ang isa sa buhay ko, ay ang aking pananampalataya sa Diyos. Sa Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Dahil ikaw, tayo, ay anak ng Diyos. Kapatid ni Kristo at templo ng Espiritu Santo. Hinugasan sa kasalanan, tagapagmana ng kaharian
ng Diyos. Kaya kapanalig, kayang-kaya mong gumawa ng mabuti. Kung nagkamali man dati, kayang-kaya mong humingi ng tawad. At kung nadapa, kayang-kaya mong bumangon. Kaya mong magsimula muli. Kaya mong magpatuloy. Kaya mong harapin at pagtagumpayan anumang pagsubok na meron ka ngayon. Bakit? Dahil ikaw ay binyagan. Dahil kasama mo ang Diyos. Ikaw ay anak ng Diyos, kapatid ni Kristo, at templo ng Espiritu Santo. O kapanalig, merong krisis ngayon. Nandiyan yung pagtaas ng langis ng gasolina. Oo, merong takot. Pero, kahit gaano kalaki ang krisis na kinakaharap mo, kahit na gaano kalaki ang problema mo, kahit gaano kabigat, hindi nadala mo. Dahil tayo binyagan, alam natin, ang pananampalataya na natin na laging mas malaki ang pagmamahal ng Diyos, mas malaki ang awa ng Diyos, mas malaki si Lord sa buhay natin, at kung mas malaki si Lord, oo, may krisis, may problema, pero makikita mo, God is working. God is doing something. Na dati naman may problema ka rin malaki. Na dati naman may krisis din sa buhay mo. Pero niligtas ka, tinulungan ka. Pinagpala ka. Ngayon, we trust in Jesus. Nagtitiwala tayo sa Diyos. May awa ang Diyos. Liligtas niya tayo muli. Tutulungan niya tayo muli. Makakaraos, mapagdadaanan, mapagtatagumpayan natin muli ito. Hindi mag-isa, bagkus kasama ang Diyos. Ang Diyos na ating Ama, si Jesus na kapatid natin, at ang Espiritu Santo na nananahan sa puso ng bawat isa sa atin. Makakaya mo yun, kapatid. Malalagpasan mo yan. Mapagtatagumpayan mo. Bakit? Because you are born again. Ikaw ay isinilang na muli sa tubig at Espiritu Santo. Ikaw ay nabinyagan. Yun yung panghawakan mo. Sa mga pagkakataong napakahirap. Sa mga pagkakataong parang hindi mo malaman kung paano pagkakasyahin. Hindi mo malaman kung paano babayaran. Sa mga pagkakataong masakit ang katawan, nasa ospital ang mahal sa buhay. Sa mga pagkakataong hirap na hirap at ubos na ubos, tumawag ka sa Ama. Tumawag ka sa Diyos. Dahil tayo ay Kanyang anak. Anak ka ng Diyos. Magpatulong ka kay Jesus. Si Jesus na nagkatawang tao, nag-alay ng buhay, ililigtas tayo ni Jesus. Dahil tayo kapatid ni Kristo. At anuman yung mabigat na yan, anuman yung pagsubok na yan, the Holy Spirit will give you strength. Ang Espiritu Santo, ang mananan sa puso mo, ang siyang magbibigay sa iyo ng kakayahan, ng talento, ang magbibigay sa iyo ng grasya. Kung kaya't anumang bagay na yan, malalagpasan mo. Kahit gaano kalaki ang krisis mo ngayon, God is bigger. At ang Diyos ay ating Ama. Anak tayo ng Diyos. Ang Diyos ay ating kapatid. Kapatid natin si Jesus. Ang Diyos ay nananahan sa atin. Tayong templo ng Espiritu Santo. Ito ang katotohanan. Ito ang panghawakan mo. At humanda ka sa pagsasabuhay mo ng iyong pagiging biniyagan. Ang magaganap ay ang dakila at napakaganda na plano ng Diyos para sa Kanyang mga anak. Amen.
sa pamamagitan ng ating binyag, sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, tayo ay naging mga anak ng Diyos. Bilang mga tagapagmanang kasama ni Kristo, makalapit tayo sa ating Ama ng may pagtitiwala, ating itutugon, Ama, dinggin mo ang iyong mga anak. Ama, dinggin mo ang iyong mga anak. Ang simbahan sa lupa, naway mabuklod upang maging salamin ng ganap na pagkakaisa ng Santatlo, ang kaisahan ng pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, dinggin mo ang iyong mga anak. Ang mga binyagang Kristiyano naway lumago sa kanilang pamumuhay bilang Kristiyano. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, dinggin mo ang iyong mga anak. Ang mga alipin ng takot naway maging malaya bilang mga anak ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, dinggin mo ang iyong mga anak. Ang mga walang pananampalataya naway sikapin nating mahikayat sa pananampalataya at pagbibinyag. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, dinggin mo ang iyong mga anak. Ang mga kapatid nating namayapa, naway muling mabuhay sa kalwalhatian ng banal na Santatlo. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, dinggin mo ang iyong mga anak. Sa ilang sandali ng katahimikan, ipanalangin natin ang kagalingan at natatanging kahilingan ng ating mga Eucharistic advocates. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, dinggin mo ang iyong mga anak. Ama naming nasa langit, sa aming pag-aalay ng mga panalangin, loobin mong makaisa kami ng Espiritu na nananahan sa iyong mga anak at kay Kristo na iyong anak at aming tagapagligtas at Panginoon na nabubuhay at naghahari magpasawalang hanggan. Amen. Pag-ibig mo ang awit ko, lahat ng ito'y nagmula sa iyo. Muling ihahandog sa'yo, buong puso kong inaalay sa'yo. O Diyos, O Panginoon, lahat ay biyayang aming inampon, aming buhay at kakayahan. Ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Manalangin tayo mga kapatid upang itong ating pag-aalay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, tanggapin mo ang mga alay ng iyong sambayanang natutuwa, ang pagkabuhay ng iyong anak na niloob mong aming ikatawa ngayon ay papagbungahin mo ng galak na mananatili sa amin habang panahon. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Manaming makapangyarihan, tuning ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang mamang tupa na tumubo sa aming lahat. Sa paghahain ng sariling buhay at sa pagkabuhay ng anak mong mahal, na bugsang ganap ang iyong tahanan at kaming pinaghaharian mo'y naging kasambahay.
Sa pagkamatay niya sa krus, nalupig ang kamatayan. Sa kanyang pagkabuhay, naging buhay siya ng tanan. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, puspos ng malhati ang langit at lupa. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtisan kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati iyon, niabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inibot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon, ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay, tangkali sa nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasama namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Leon, aming Santo Papa, at ni Elias na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patulin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ng kanyang kabiyak ng puso, si San Jose, kaysa ng mga apostol, at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan.
Sa tagubili ng Panginoong Sus, lakas loob, tumawag tayo sa Amang nasa langit. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa, para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, para lang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At wag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Nihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayrin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan. Kapayapaan po. Cordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga ginigiliw, naririto si Kristo, ang kordero ng Diyos, siyang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Pinagpala tayo, natatanggap kay Jesus sa banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo,
inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Tayo, Ama naming mapagmahal, tunghayan mo at lingapin ang iyong sambayanan na minarapat mong makinabang sa piging na pang magpakailanman. Ipagkaloob mong kami maluwalhating makadating sa pagkabuhay na magtatampok sa amin sa iyong piling sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumairin. at pagpalain, pagalingin kayo at ang buo ninyong pamilya ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo sa kapayapaan, ibinabahagi ang dakilang awa ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Mga kapanalig, bilang sangbayang tinawag ng Ama kay Heso Kristo na pinagbuklod sa isang katawan, tayo manikluod at sumamba sa Panginoong Kristo sa kabanal-banalan na sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayong nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan, lalong higit ang ating mga may sakit at mga nakaratay sa banig ng karamdaman, ang mga nasa pagamutan at kanilang tahanan, at ang lahat na tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayun din ipanalangin natin ang mga nanghihina sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas ng matinding kalungkutan, takot at pangamba, ang mga nawawalan na ng pag-asa at lakas ng loob. O Diyos, salina at kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung una ngayon at magpas sa walang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo maipagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoong Sukristo, ang Kordero ng Diyos, na nag-alay ng kanyang katawan at dugo bilang pagtubo sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang banal na Espiritu, ang Panginoong nagpapabanal, na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Ang pagbabasbas, makapangyarihang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama. Sa iyong pagpapala, pinagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghayan mo ng may kagandahang loob ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman. Ang mga nababalisa at nawawala ng pag-asa, ang mga natatakot at nalulumbay, ang mga may matinding problema at pinagdaraan ng hirap sa buhay, ang mga nasa bingit ng kamatayan. Pagalingin at aliwin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng loob, upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Pangwakas na panalangin. Panginoon, nagsusumamo kaming dalawin ang tahanan na ito at alisin mula rito ang lahat ng mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Mananawa rito ang iyong mga anghel na banal upang panatilihin kami sa kapayapaan at sumamin nawang lagi ang iyong pagpapala. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Gawaran nawa tayo ng makapangyarihang Diyos ng kapanatagan ng loob at mapayapang buhay. Amen. Tantum ergo sacra
panem de cielo, frestitis tieis. Omni reglamentum in sea bentem. Oremus. Deus qui nobis sub sacramentum mirabili, passiones tuae memoriam reliquisti, trivique sumus, ita nos corporis et sanguinis tui sacra mysteria venerari, ut redemptionis tuae fructum in nobis iuta sentiamus, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Amen. Purihin ng Diyos. Purihin ang Diyos. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin sa Kristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin sa Kristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin ang Espiritu Santo ang mang-aaliw. Purihin ang Espiritu Santo ang mang-aliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kalinis-nisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang Kanyang maluwalhating pag-akyat sa langit. Purihin ang kanyang malalhating pag-akyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Berhen at Ina. Purihin San Jose, kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin si San Jose ang kanyang kalinis-nisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo.